kahalagahan ng sustainable development, food security, at global citizenship. Alamin naman natin ang karagdagang detalye sa report ni Ms. Halaka. Magandang araw, Ms. Halaka. Batay sa mga pag-aaral ang sustainable development at nakaset dito sa tatlong pangunahing halin: ang kaunlarang pang-ekonomiya, katarungan pang-lipunan, at pangangalaga sa kalikasan. Ilan dito ang halimbawa sa paggamit ng malinis at renewable energy, responsableng pamahala sa likas na yaman, at ang pagpapatupad ng programang pag-edukasyon ng kalusugan at direktang kalusugan para sa mamamayan. Alamin pa natin ang dagdag na report ni Mr. Sarillo. Ilan pa dito ay makakatulong ng wastong segregation ng basura, paggamit ng wastong tubig, kuryente at pakikilahok sa mga programang Maraming salamat Ms. Halaka at Mr. Sarillo. Dahil tayo ay mamamayan sa ating bansa, piliin natin magsama-sama para sa ikuunlad at ligtas at sustainable kinabukasan. Sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at patuloy ang apekto ng climate change, kamustahin naman natin ang detalye tungkol sa food security sa report ni Ms. Sarillo. Kasalukuyan, nangangarap ang bansa sa iba't ibang hamon sa kasalukuyan ng mundo. Kabilang dito ang epekto ng climate change, kakulangan ng suporta sa mga magsasaka at patuloy na pagtaas ang presyo ng mga bilihin. Dahil dito, maraming pamilyang Pilipino ang nahihirapang magpunan ng pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain. Maraming salamat, Ms. Sarillo. Alamin naman natin ang karagdagang balita sa pagbabalik ng Minister of Food. bilang tugon. Salamat. Tulong ang halaga ng mga pag-asaban na pasyon at pagkakulong ng lalay malakot ng pagkakulong. Ayon nga sa expert ang food security ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan. Mahalaga din ang papel ng bawat mamamayan sa pagsuporta sa mga produkto. Pagdiwang sa food waste at bastang pagsusuko sa pagkain. Dahil sa sama-samang pagkilos, masisiguro natin walang Pilipinong magugutom. Magandang araw po. Sa isang mundong lalong nag-uugnay ang mga issue, kalikasan at karapatang pantao sa lipunan, dito pumapasok ang konsepto ng global citizenship. Ang pagiging responsable at aktibong mamamayan hindi lamang sa sariling komunidad, kundi sa buong bansa. Magandang araw, Mr. Binibigyan din ang kahalagahan ng global citizenship sa panahon ng globalisasyon, kung saan ang mga isyu katulad ng climate change, kahirapan at iba pang pangangailangan ng sama-samang pagkilos ng bansa. Maraming salamat, Ms. Gutierrez. Ano bang mga halimbawa natin dyan ng pagiging global citizen? Sa pagiging global citizen, sila ay ang pagtulong ng kapayapaan sa paggamit ng social media, pagtulong sa mga nakatawang program at pag-support sa mga layuning nagpapahuli sa kalayaan. Maraming salamat, Mr. Veloso. Sa harap ng mabilis ng pagbabago sa ating ekonomiya, lalong naging mahalaga ang ugnayan ng global citizenship, food security, sustainable development. Kaya kailangan maging handa, responsable at alam kung ano mas makakatulong at makakatulong para sa komunidad at sa ating bayan. Isang mundo, responsibilidad at isang kinabukasan na dapat alagaan. Ako, Silay Casayno, naglilingkod para sa balita, ngayon at bukas. Kung ang mundo ay hindi biro, ang mundo ay hindi na nalilito sa pagmamakasan ng reality. Ako, si Dali Kamalaga, nahalagaan ang kinabukasan habang may oras. Ang problema ng mundo, hindi pwedeng i-skip tulad ng ads. At lalong hindi pwedeng istra lang. Ako, si Sheena B. Nabras, dahil sa balitang ito, stay safe, stay informed, and stay involved. Kami ang inyong tagapaghatid balita, CNSL Report.